Alright mga boss, what's up, what's up? At welcome na naman sa panibagong episode ng ating munting channel. So ngayon mga boss ay isi-share ko lang sa inyo or medyo pag-usapan natin bakit nag-switch ako or nagpalit ako ng action camera from GoPro Hero 10 na gamit natin before at ngayon na DJI Action 3 emergency. Padaanin natin. Grabe slow, ayaw magpadaan no. Hindi yata nila naririnig yung yung ambulance eh. Ayaw pang tumabi, lalo na yung maliit na truck na yun no? Ayaw tumabi. Malayo pa lang, dapat aware na tayo, diba? Ay nako. So anyway, pag-usapan natin mga boss, bakit nagpalit ako or nag-switch ako ng action camera from GoPro Hero 10. Yun lang naman yung GoPro natin at yung pinalit natin ay DJI Osmo Action 3, which is ito yung gamit natin ngayon. So syempre unang-una, isang rason bakit tayo nagpalit ay nasira na yung GoPro natin. Well, hindi naman siya as in sira talaga. Marami lang siyang issue na lumabas na parang hindi na siya reliable na gamitin kung ikaw ay isang motovlogger. So bakit DJI yung pinalit natin? Bakit hindi yung ibang brand or bakit hindi GoPro ulit? So mamaya ay isa-isahin natin bakit DJI Osmo Action 3 at bakit hindi rin Action 4, di ba? Which is yun yung latest, di ba? So mamaya ay pag-usapan natin yan. So before anything else mga boss, ay magandang hapon sa ating lahat. Kamusta kayo? At tayo ay papuntang Bacolod lang naman dahil pipick upin natin yung jersey na in-order natin para sa event na pupuntahan natin ngayong Sunday, which is yung Negros Island Unity Ride, dahil tayo po ay sumali doon. So Unity Ride yun ng lahat ng mga mahihilig sa motor. Whether it's big bike yan, scooter, or kahit anong mga motor pa yan, open sa event na yon mga boss. At alam ko maraming mga clubs or organization na sumali din. So for sure, magiging masaya yung event na yon. So first time mangyayari sa Bacolod yun, yung ganong klaseng event or Unity Ride. Although meron namang ibang mga Unity Ride na inorganize, pero hindi siya ganun kalawak or kalaki katulad ng Unity Ride na mangyayari this coming Sunday. So hindi naman siya iikot mga boss. Kumbaga magra-rides lang papuntang DSB dahil doon yung lugar na gaganapin yung event. Ang kagandahan lang doon dahil wala siyang registration. Ang gagawin mo na lang ay mag-avail ka ng kanilang t-shirt or long sleeve at automatic ikaw po ay makakapag-participate na or makakasali na sa event na yon. At hindi lang yon, pag kumuha ka ng t-shirt or jersey sa kanila, magkakaroon ka din ng isang raffle ticket. Alam ko isa lang kung hindi ako nagkakamali. Alam ko yung grand prize ay isang motor So napakasulit, di ba? Mag-avail ka lang ng t-shirt which is 650 yata yung t-shirt at yung long sleeve ay 750. So mag-avail ka lang ng isang yon ay may chance ka na manalo ng isang motor. Grabe. Hindi ko alam kung anong motor Hindi ko natignan. Hindi ako sure kung scooter ba o Mamaya malalaman natin kasi ibibigay naman siguro yung ticket mamaya kasama na yung jersey. So napakasulit, di ba? Kaya sumali tayo. At least may chance pa tayong manalo ng raffle. Wala ka nang babayarang mga registration or kahit na anong babayaran. Basta mag-avail ka lang ng kanilang t-shirt. Alright. So on the way tayong Bacolod ngayon mga boss para i-pick up yung jersey. Yung in-order natin ay t-shirt at saka long sleeve. Dalawa na para dalawa yung magamit natin. Para dalawang raffle ticket din, di ba? Alright. So back to the topic tayo mga boss. So nabanggit ko na yung isang rason bakit nagpalit tayo ng action camera natin. Una syempre, yung nasira na yung GoPro natin na ako po ay humihingi talaga ng sorry sa aking kapatid kasi siya yung nagregalo nito sa akin. So pasensya na, sorry dahil hindi ko naingatan. Hindi naman natin maiiwasan na ganun yung mangyari Pero kung may extra ka dyan padala mo na para magamit ko agad. Hindi, joke lang. So anyway, so yun yung isang rason or pinakaunang rason
Kung hindi naman nasira yung GoPro natin, wala naman akong balak bumili pa ng panibago eh. Kasi meron naman tayong ginagamit. Dahil nasira nga, no choice tayo. So pangalawang rason mga boss ay na love at first sight ako. Kasi unang-unang hawak ko at unang-unang nakita ko sa DJI na action camera ay yung mounting system niya. Dahil yung mounting system niya mga boss ay magnetic at parang naka-clip lang. So unang nakita ko yon, naisip ko agad na ay, kapag ganito pala hindi na ako mag-i-screw tulad ng GoPro, di ba? Sa GoPro kasi napakahirap, tapos ang hirap magpalit-palit ng pwesto, like pag nandito sa helmet natin or ilipat natin dito sa parang secondary camera natin ay mag-i-screw pa ako. Pero kung DJI yung gamit natin ay talagang napakadali lang kasi naka-magnet siya at naka-clip lang, talagang hindi ka na mag-i-screw, parang pipindutin mo lang yung parang ngipin niya, ayun na, release na agad yung camera. So na-experience ko yon dahil nakailang gamit na rin ako. Nakadalawang video na yata ako noon. Una ay yung anniversary ng ACP nung nag-rides kami sa La Castellana. Sobrang dali talaga. Paglipat sa helmet natin at ilipat po sa parang selfie stick na parang monopod natin or tripod, napakadali lang talaga. Ang bilis-bilis lang, hindi na ako mag-i-screw. Wala nang screw mangyayari tulad sa GoPro na talagang i-unscrew mo tapos i-screw mo ulit, di ba? Parang ano sa oras. So yun yung pangalawang rason kaya nag-decide ako na yun na yung bilhin. At yung next na rason or pangatlo, bakit tayo nagpalit ay yung battery health niya talaga. So bilang isang motovlogger ay kailangan natin na yung action camera na gamit natin ay talagang makunat yung battery. So sa DJI ay na-experience ko talaga yon na grabe sa kunat yung ano niya, yung battery niya. Yung pagkakunat niya ay parehas ng kunat sa SJ cam natin na gamit din natin before. Parang ganun siya. So kung ikaw ay motovlogger na dire-diretso yung recording talaga, ay kailangan mo ng battery na maasahan na matagal yung recording, na hindi agad-agad malulobat. So yun yung nakita ko sa DJI dahil na-experience ko rin ulit yon nung ginagamit ko na. Talagang nakailang battery lang ako noon. At kung i-compare mo siya sa GoPro natin before, yung isang battery ay parang hindi talaga nagtatagal. Siguro Bacolod to Victorias ay agad, lobat agad, o baka nga hindi pa makaabot. Hindi niya ma-full record yung Bacolod to Victorias. Pero sa DJI Action 3 ay meron pang natitira, talagang makunat siya. So yun yung pangatlong rason. At yung pang-apat na rason mga boss ay yung adventure combo niya, kasi dalawang variant yung pwede mong pagpilian yung standard at saka yung adventure combo. So sa adventure combo mga boss ay yun yung medyo na-amaze din ako na pag nalaman mo yun ay talagang mapapabili ka na. Dahil yung adventure combo nila mga boss ay may kasama ng 3 battery, tsaka charging hub, at tsaka 2 extra na mounting system or magnetic na parang mount, 2 piraso at tsaka screw. At hindi lang yan, meron ding selfie stick na kasama na sobrang haba talaga. Nung ginanon ko, grabe yung haba ilang meters yata yun. Basta sobrang haba talaga. So napakagandang addition yun sa adventure combo. Talagang hindi tinipid. Kasi nung tinignan ko yun sa online, wala talaga siyang available. Lalo na yung charging hub niya, tsaka 3 battery na kasama. Talagang doon mo lang makukuha or doon mo lang ma-avail sa adventure combo nila. Diba? Napakasulit din. Yung bundle na yun ay parang tulad ng bundle din sa DJI na drone na nabili ko rin dati. Parang ganun din siya. Meron siyang charging hub na kasama at may 3 battery. Ang kagandahan doon ay hindi lang yung parang charging hub. Pwede mo rin siyang magamit as power bank. So talagang ang daming advantage. Pag adventure combo yung bibilhin mo. So yun yung isang rason din. So yung next na rason mga boss, or pang-5 na ba? Bakit tayo nagpalit ng action camera? Yun ay dahil ang hirap maghanap ng service center or shop na nagre-repair. Like for example sa GoPro. Yung GoPro ay napakahirap talagang maghanap ng mapagkakatiwalaang shop para mai-repair yung GoPro natin. Just in case na nagkasira or nagkaroon ng mga issues tulad ng GoPro natin. So ako po ay hirap na hirap. Parang nalibot ko na yung buong Bacolod para
maghanap lang ng shop para ma-repair yung GoPro natin or matignan. So mahirap siya dahil wala pong service center dito sa lugar ko, which is dito sa Negros. Yung service center lang siguro ay doon sa Manila, hindi ako sure. Kung doon mo gusto ay ipapadala mo pa mismo yung GoPro mo para matignan nila at mai-repair. Pero kung DJI mga boss ay marami pwedeng tumingin or mag-repair, lalo na sa Ziltex. Dahil doon natin binili yung DJI Osmo Action 3 natin. Dahil sila din yung dealer or authorized dealer ng DJI na mga products tulad ng drone at mga action camera. So, pwede kang mag-repair doon sa kanila just in case masira. Hindi ka talaga mahihirapan na maghanap na pwedeng mag-repair. At yung next na rason mga boss ay yung presyo niya. Alam naman natin na kapag GoPro ay pricey talaga yung mga accessories niya. Hindi lang yung unit yung mahal, talagang yung accessories na gagamitin, lalo na kapag ikaw ay nagmo-motovlog. So kapag motovlogger ka, ay dapat ready ka na gumastos para sa mga accessories. Talagang may budget ka. Whereas DJI ay napakamura lang. Tulad ng mic adapter na binili natin kay Racing Boy, mic adapter na at may kasama pang mic. Napakasulit ng presyo. Yung presyo niya yata nito ay nasa 1.3, 1.2. Tapos compare mo sa GoPro na mic adapter pa lang ay talagang ano na, dollars na. 3,000 plus yata kung hindi ako nagkakamali. Mic adapter pa lang yan. Yung mga case pa, yung mga extrang battery mo pa. Pero kapag DJI yung binili mo, lalo na yung bundle, yung adventure combo, may extrang battery ka agad na dalawa, di ba? So napakasulit. Tsaka yung quality naman, hindi naman sila nagkakalayo ng ng GoPro. Nakita ko naman. Tsaka na-testing naman natin. Parehas na settings, 2.7, 60 FPS, tsaka naka super view. Sa GoPro super view. Dito sa DJI ay ultra wide. Mas maganda pa nga yung ultra wide nito kasi sobrang lawak compare sa GoPro na super wide or super view na angle or field of view. So mas maganda talaga to. Yung medyo pinagtataka ko lang kasi nga same settings pero first time na nangyari na napuno yung 128 gig ko na memory card. So sa DJI ko lang na yun na experience. Hindi ko alam hindi ako sure bakit ganun. Napuno agad. So yun yung mga rason mga boss. Bakit hindi Action 4 yung ipinalit natin mga boss? Bakit Action 3? Dahil available naman yung Action 4. Mas latest pa. May istorya kasi dyan mga boss. Istorya talaga eh. So yung kwento dyan, dahil nung time na bibili na ako, unfortunately, walang Action 4 na available. Pero Action 4 talaga yung gusto kong bilhin. Kasi nga yun na yung mas latest na talaga. Mas maganda yung image quality daw, sabi nila. Kaso nga lang, hindi available yung adventure combo. Meron silang Action 4 pero standard. Pero tayo ay gusto nating masulit yung adventure combo. So kailangan talaga na adventure combo yung bilhin natin. So nagtingin ako sa dalawang store kasi yun lang yung alam kong nagbebenta talaga or yung mga dealer talaga ng DJI, which is yun yung sa Ziltex sa Plaza Mart at saka yung DJI store mismo sa SM Bacolod. So parehas, wala silang available na adventure combo para sa Action 4. Doon sa SM, wala talaga kahit Action 3. Pero sa Ziltex ay merong available na Action 3 na adventure combo. So yun yung binili natin mga boss. Isa ding rason dahil kailangan na natin gamitin dahil nga may rides tayo nung Sunday na yon. So dapat before ng rides ay makahanap na tayo ng ipapalit sa GoPro. So Action 3 na lang yung binili natin kasi mas kailangan natin yung adventure combo talaga. Tsaka nag-search din ako sa internet, nanood sa YouTube. Halos walang pinagkaiba yung Action 3 to Action 4. Hindi naman nila recommended na mag-upgrade ka from Action 3 to Action 4 kasi konti lang naman yung parang in-improve nila. I think yun yung parang dilag na 10-bit yung isa sa binago nila at saka syempre yung image quality mas maganda yung Action 4. Pero nung tinignan ko sa mga videos kinumpare yung Action 3 at saka Action 4 halos wala namang pinagkaiba. Depende na lang siguro sa pag color grade mo, di ba?
sa post-production. Tsaka maraming nagsasabi din na mas makunat yung battery ng Action 3 kesa sa Action 4. Dahil nga syempre gumanda yung video quality niya or yung image quality niya. So syempre kakain ng ano yon ng battery. So yung battery consumption niya ay hindi ganon kahaba compare sa Action 3. So kaya Action 3 na lang yung pinili natin. Alright. So yun yung mga rason mga boss. Bakit tayo nag-switch from GoPro to DJI na action camera. So nasa Bacolod na tayo mga boss. At on the way na tayong Puniraria El Nalagon. Dahil doon natin ipipick up yung jersey natin. Alright. So kanan tayo dito. Medyo malapit na tayo. So nandito na tayo mga boss. Ayan, Puniraria El Nalagon. So message lang natin. Sandali. So be right back muna mga boss. Alright. Alright mga boss. So nandito tayo ngayon sa Talisay, ano? Parang boundary ng Bacolod na papasok na ng Talisay dito sa may parang park nila na pwede kang mag walking, jogging dito. So pakita ko sa inyo mga boss yung in-order natin. At ito yung t-shirt at saka ito yung long sleeve. Medyo nagulo na dahil sinukat natin kanina doon kung sakto sa fit natin. So okay naman, sakto naman. Yung long sleeve medyo maluwag lang pero ayos na yun. Yun naman yung mas prefer natin. So maliban sa t-shirt at long sleeve mga boss ay nagbigay din ng sticker na additional. Ayan, oh. So Team Nalagon, which is sila yung talagang organizer nito ng event na to na magaganap sa Sunday. Yung Island of Negros Unity Ride. Ayan. So may sticker din tayo. Every jersey or every t-shirt at long sleeve ay may kasamang dalawang sticker. Ayan. At yung ito ay additional na lang na binigay ni Sir. So ayan, isa lang masasabi ko mga boss, sobrang bait nila. Humingi pa nga ng sorry sa atin dahil tayo yun ng pick up ng t-shirt na yun. Dahil pwede rin sana nilang i-deliver kaso lang medyo gahol na sila sa oras. So ayos lang naman kahit ako yung pumick up. Wala namang problema. Victorious lang naman tayo. Ang babait ng pamilya ni Presleo. So brother niya yung na-meet natin kanina at saka yung wife niya. Sobrang bait din. Grabe. So see you sa Sunday mga boss. Para sa Island of Negros Unity Ride. In terms sa raffle ticket, sabi ni Sir ay doon na lang daw sa DSB ipamimigay yung raffle tickets. Kasi magpaparegister pa ulit doon pagdating sa DSB. Doon sa covered court ng DSB mismo gaganapin. So ngayon pa lang ay masasabi ko na congratulations sa Team Nalagon na nag-organize talaga ng event na yon. Kahit hindi pa nagaganap ay makikita mo na or nai-imagine mo na sobrang successful na. Kasi sa kanila na rin naman galing na ang daming nag-participate. More than 200 daw na riders yung nag-avail ng mga merch. And hindi ko lang alam kung ilang motorcycle clubs or organization yung sumali. Pero as per sa Facebook page nila ay ang daming motorcycle club na nag-join talaga. So ngayon pa lang, congratulations na sa Team Nalagon. Alright, so tayo pauwi na mga boss. Nasa Talisay na tayo. So kita-kits tayo. Alright. At kung ikaw ay isang motovlogger din na katulad natin mga boss at na naghahanap ng action camera na pwedeng gamitin sa pagmo-motovlog, ay pwede mong i-consider yung DJI Osmo Action 3 na camera. Or kahit 4 na, depende sa inyo yon. Kung yung mga preference nyo ay pasok naman doon sa mga nabanggit natin kanina, hanap nyo sa isang action camera, ay pwede nyong makonsider yung Osmo Action 3 ng DJI. At kung kayo ay nandito lang naman, pwede nyong bisitahin yung Ziltex doon sa Plaza Mart. Doon din natin nabili ating action camera. Pwede rin kayong bumisita sa DJI store sa SM Bacolod. Alright. So dyan na nagwawakas yung ating video ngayong araw mga boss. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin ngayong araw na to or ngayong episode na to. So
So maraming salamat mga boss. Kita-kits sa Sunday para sa Island of Negros Unity Ride. So hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating paglalayaw. Alright. See you in the next vlog mga boss. Bye. Woohoo. Alright. Yeah. Woo.